Buenos dias, damas y caballeros. It's easy to see and dismiss yung very public war between Senator Ping Lacson and Rodante Marcoleta as a war among the gurangs, an ego war, ha? Tit for tat war, ha? Atakihin kita, atakihin mo ako, atakihin kita, ganoon. Parang ganoon lang, ha? Parang awayan lang nila, di ba? At one point sabi ni Ping, since na-replace niya si Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, hindi na ito tumigil sa kababanat sa kanya, kaatake sa kanya in all the issues dyan sa Blue Ribbon and also sa South China Sea, sa mga committee hearings. So it's easy to dismiss na parang ego war lang ito, ha? War of bloated egos. Pero kami, mga political strategies and political analysts, we see something deeper, mas malalim na kwan dito, motibo, kay Rodante Marcoleta, on the part of Rodante Marcoleta. Nakikita ko yung posibilidad na itong ginagawa ni Rodante Marcoleta, parang siya na rin nagsasalita para sa Duterte Black dyan. Sa tingin ko, at i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog, sana umabot dito kay kina Tito Soto at sa kina Ping Lacson tsaka Majority Black. Ang nakikita ko talaga, parang ang ginagawa ni Marcoleta, kung inaaway niya si Ping, pero parang ang strategy niya pa ay parang ina-isolate niya ina-isolate niya si Ping at si Tito Soto from the rest of the senators. Kasi parang sinasabi niya, parang kulang na sabihin niya na si Ping backed by Senate President Tito Soto ay parang umaasta ng diktador, Kumaga, what Ping wants, Ping gets. Parang sa tono nila ni Marcoleta na parang sa mga recent speeches niya na parang si Ping daw ay parang pinipressure yung mga senators na bumoto sa Blue Ribbon Committee report niya. Parang si Ping daw ay gusto yung siya lang nasusunod sa mga patakaran sa Blue Ribbon Committee hearings. Parang si Ping daw ay parang pinapakita sarili niya na Mr. Clean, anti-reform, anti-graft, ganon. Parang parang pinapahiwatig na rin niya na parang sila lahat, pinapalabas ni Ping, siya lang malinis, lahat corrupt. So parang ang nakikita kong ginagawa ni Marcoleta ay minamanipula niya, ini-impluensyahan niya yung thinking o yung pag-iisip ng mga senator para magalit kay Ping. At para gumalaw, para tanggalin si Ping sa Blue Ribbon. But this can only happen kung tanggalin rin si Tito Soto, kasi Tito Soto ang naglagay kay Ping dyan sa Blue Ribbon. So although bumoto sila, pero syempre lahat ng majority dyan sa kwan na yan, dyan sa appointment ni Ping as Blue Ribbon Committee Chair. Pero syempre under the leadership yan ni Tito Soto. So kung gusto mo talaga tanggalin si Ping Lacson sa Blue Ribbon, tanggalin mo si Tito Soto. So therefore ang parang objective talaga ni Marcoleta with the support of the opposition ay pagalitin
rile up, to instigate situations, and also deliver privileged speeches that tend to isolate, para mawalan suporta kahit na majority, kahit yung 15 black majority, para ma-withdraw na sila suporta sa tandem ni Ping Lacson at ni Tito Sotto. Kumbaga, in short, he is instigating a coup. Kumbaga, panahon na. Dahil parang, kasi kuwan sila talo sila kay Tito Sotto dahil si Tito Sotto ang isang leader na consultative at transparent. Kumbaga, always, embes hayaan lang niya ibaliwala niya yung opposition. Si Tito Sotto, consensus building Kumbaga, he really gets out of his way to ensure everybody happy. Opposition, kwan ka man, minority ka man, majority ka man, inasikaso niya lahat ng mga pangangailangan. Kaya tumagal siya ng ganito at ilang beses siya naging Senate President. So, kumbaga parang fatherly approach siya. So, hindi ito pabor sa grupo nila Marcoleta. Kumbaga, yung status quo is dangerous for Sara Duterte, lalo na ngayon. Masisimulan na yung trial. Kaya itong ginagawa ni Marcoleta, this is really intended sabi sa English, to throw a monkey wrench. Guluhin ang Senado para ma-take over nila ito. Para pagalitin even yung mga majority group members, pagalitin to instigate trouble, discontent, kasi parang sa mga speeches niya sinasabi niya parang iniinsulto ni Ping yung mga ibang miyembro na parang mga corrupt daw ito, siya lang daw malinis, di ba? Sabi niya sa speech niya last Wednesday na parang si Ping lang ang tingin niya may monopoly of goodness, habang sila lahat ay masama. So, although hindi naman yung ginagawa ni Ping, si Ping just wants reform in government. Pero yun ang parang pinapalabas ni Marcoleta, na kumbaga the present setup sa Senado doesn't work anymore, kasi parang umaastang diktador ito si Ping, at ito naman si Tito Sotto parang tinotolerate or pinoproteksyonan ito si Ping, or sinusuportahan yung ginagawa niya na parang mga kanya, mga self-righteous investigations niya, at mga pahayag niya. So kumbaga, it is time to change Ping, to remove Ping from the blue ribbon. Pero yun nga, you cannot remove Ping without removing Tito Sotto. So yan, so ang target talaga niya dito nila, kasi parang yung speech niya parang may input rin ng mga ibang kaalyado niya. So parang target talaga nila dito, hindi lang si Ping sa mga atake niya. Mga in the last 2 months, mga 3 to 4 times na siya nag-deliver ng privilege speech na binabanatan si Ping. So parang ang target niya talaga dito, bulabugin yung present setup and to trigger a coup d'etat sa Senado para mapalitan si Tito Sotto, si Senator Fortwith, at baka nag-ambisyon siya na siya ang magiging Senate, bagong Senate President, o si Alan Peter Cayetano. Pero the end result would be
mapigil na yung impeachment trial ni Sara. Kumbaga pwede under the leadership nila Cheese, pwede nila gawin yung under the leadership ni Alan Peter Cayetano, or even kung mag-traitor si Senator Loren Legarda, kina Tito Soto, at kwan siya, mag-over the bakot siya sa kampo nila. Dati naman galing siya doon, kampo nila Marcoleta. Then under the leadership of Loren, na DDS at heart, mapigil na talaga yung impeachment. Pwede rin sabihin, ay may crisis ngayon, asikuso muna natin yung crisis sa Strait of Hormuz. Ganon, marami silang dahilan. At pwede rin nila sabihin na sinabi naman ng Supreme Court na yung fourth wheel daw ay chill lang, relax lang. So ganon. So marami silang mga argumentong pwede ipresenta para patayin na naman ang impeachment trial. And that they can achieve by ousting not only Ping Lacson from the Blue Ribbon and as Senate President pro tempore, but also Senate President Tito Soto. So yan ang update natin sa issue na yan as we approach the trial for the impeachment of Sara Duterte. Good morning, sana nga matuloy na yan. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.